Sa sentro ng mga balita ngayong araw, pambansang pulisya iginiit na legal at sumunod sa prosesong operasyon laban kina Osami City Mayor Reynaldo Paruhinog na umano'y sangkot sa illegal na droga. Anak nitong si Osami City Vice Mayor Nova Paruhinog na ilipat na sa Campo Crame. Pagpuslit sa bansa ng shipping container na may lamang higit 6 na bilyong pisong halaga ng shabu, iniimbestiga na ng Senado. Bagyong Waning nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility pero hanging habagat patuloy na magpapaulan sa iba't ibang bahagi ng bansa. At panibagong dagdag presyo sa mga produktong petrolyo ipatutupad ngayong linggo kung magkano alamin. Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. Matataas na kalibre ng baril, shabu at milyong pisong halaga ng pera. Ilan lamang yan sa mga nakuha ng mga otoridad sa operasyon ng mga ito sa bahay ni Osami City Mayor Reynaldo Paruhinog na isa umano sa mga opisyal ng gobyerno na sangkot sa operasyon ng iligal na droga. Samantala, umabot naman sa 15 ang nasawi sa naturang operasyon matapos magkaroon ng palitan ng putok sa pagitan ng pulis at mga tauhan ni Mayor Paruhinog. Kasunod nito, iginit ng pulisya na lehitimo ang kanilang naging operasyon at unang nagpaputok ang kampo ng alkalde. Ang sentro ng balitang yan mula kay Alan Francisco. Batay sa datos ng Philippine National Police sa Osami City, pasado alas 2 ng madaling araw kahapon, nang mag-i-issue sana sila ng 6 na search warrants kasama ang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa bahay ng pamilya Paruhinog sa Osami City. Kaugnay ng pagkakaroon at pagtatago umano ng mga ito ng mga armas. Nang biglang paputukan nila ang kanilang hanay ng kampo ng Paruhinog, dahilan upang gumanti sila at nagsimula na nga ang barilan. Ang palitan ng putok na nauwi sa pagkamatay ng 15 katao, kabilang na si Mayor Reynaldo Aldong Paruhinog at asawang si Susan. Nasawi rin ang kapatid ng alkalde na si Board Member Octavio Paruhinog Jr. at ang iba pa sa kanilang kampo. Nagkaroon din ng simultaneous raid sa bahay ni Osami's Councilor Ardot Paruhinog pero wala ito roon. Tanging ilang lalaki lamang ang naabutan. Sa press conference sa PNP Osamis, binigyang diin ni Police Chief Inspector Jovi Espinido na nagmula sa kampo ng mga Paruhinog ang unang putok. Ayon kay Espinido, nakumpiska mula sa mga bahay ng pamilya Paruhinog ang ilang uri ng armas, mga bala, granada, shabu, drug paraphernalia at milyong pisong halaga ng pera. Yung high value target siya. Bakit nagpunta ko dito sa Osamis? Kasi declared siya na high value target sa illegal drugs. Samantala, si Vice Mayor Nova Princess Paruhinog at ang iba pang nakita sa mga bahay ng nasabing pamilya ay inaresto naman ng PNP at ipinakita sa media. Sinusuri pa rin ng mga otoridad kung saan posibleng nagmula ang mga anilay shabu na nakita sa bahay ng mga Paruhinog. Hindi ako makatukoy kay Herbert, pero sa ganun na matansya naman natin kasi yung may nahuli namin na magsabi siya galing sa NBP pa ang drugs sa Osamis. NBP, so that's mean na galing doon, no? Ipinaliwanag ni Espinido na napili nilang magsilbi ng search warrant sa naturang oras dahil walang mga bata o sibilyan sa oras na iyon na posibleng madamay at maari rin aniyang gawing human shield. Handa ring tumugon ng Osamis PNP Chief sa Senado sakaling ipatawag siya. Samantala, sinabi rin ni Espinido na isang pulis naman ang sugatan sa nasabing raid. Kapansin-pansin pa rin dito yung mga naiwan ng palitan ng putok dito malapit sa bahay ng mga Paruhinog dito sa Barangay San Roque. May mga bakas ng dugo at meron ding mga nagtirik ng kandila para sa mga nasawi sa barilan. Ikinuwento rin niya ang naging pag-uusap nila dati ni Mayor Paruhinog kaugnay ng pagsuko o pagbabalik loob nito. Nag-try ako sa kay Mayor na, yun talaga, Mayor, last lang. Magkaibigan tayo, Mayor, pagka isurrender mo lahat yung sa inyo. Baril, kay Vice Mayor, drugs. Nag-ano siya sa akin na mag-surrender. Pero kalaunan, nang magsama na sila ni Vice Mayor Nova, hindi na natuloy yun.
Kaya sila, sabi ni Vice Mayor na nakasurrender na. So pag siya kausapin ko, gusto niya kausapin ko kasama si Ardot, yung board member. Kaya para pinag-usapan na nila daw yung mag-surrender. Pero tabigyan ako niyang 1 week. Naglipas na ng 1 week. Hindi nagsabi, hindi nagtawag. So, yun ang pagtingin ko sa kanya. But, trying hard tayo na talagang hindi mangyari sana na ganito ba. Kaya yun naman ang sinabi ko sa lahat na hindi tayo makakommit ng peacefulness kung magpatayan, maghulihan. Yung pinakadabis sana ba na balik loob. Nagbabala rin siya sa mga barangay captains ng lungsod o supporters ng nasawing Paruhinog na isurrender na agad sa PNP ang mga inilibing na armas at droga. Ang nasawing si Mayor Paruhinog ay una nang naiugnay sa robbery group na Kuratong Baleleng na umano'y sinimula ng amang si Octavio Sr. Kasama rin siya sa mga umano'y narco-politicians na una nang pinangalanan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Nakapagsauli na rin ang mga Paruhinog ng ilang mga armas sa PNP noong nakaraang taon. Habang ang anak nitong si Vice Mayor Nova ay napaulat na umano'y karelasyon ng high-profile believed inmate na si Herbert Culangco. Naharap din ng mag-ama sa kasong graft pero dinismiss din ng Sandigan Bayan. Tuloy-tuloy pa rin ang investigasyon ng PNP sa nangyari at tiniyak na hindi sila titigil sa kampanya kontra illegal na droga upang hindi madamay at maapektuhan ang mga inosenteng sibilyan. Kasama si RJ Guevara, ako naman si Alan Francisco para sa Bayan, Ozamis City. Kaugnay niyan, PNP Chief Ronald De La Rosa iginiit na legal at dumaan sa proseso ang naging operasyon laban sa pamilya Paruhinog. Ozamis City Vice Mayor Nova Parahinog Chavez at kapatid nito nasa Campo Crame na. Ang sentro ng balitang yan mula po kay Eunice Samonte Live. Eunice. Nagtuling walang nakitang mali sa inihain na search warrant at sa paglabag sa batas. Nagpita itong si Chief PNP Police Director General Ronald Bato de la Rosa sa naging paghain nga ng search warrant dito kay Mayor. Sinabi doon sa search warrant na kailangan i-serve mo yan only during office hours. Tahanan sa Ozamis City. Ayon kay Chief PNP, legal ang proseso na pinagdaanan ng PNP CIDG Region 10 kahapon pasado alas 2 ng madaling araw kung saan 6 na search warrants ang dala ng kapulisan nang bigla silang pinaulanan ng bala ng private army ni Mayor Paruhinog dahilan upang gumanti ng putok ang mga pulis. Sa naging enkwentro, napatay ang hindi bababa sa 12 katao kasama nga si Mayor Paruhinog, ang asawa nitong si Susan at Misamis Occidental Board Member Octavio Paruhinog. Kung si Chief PNP Arian tatanungin, mas gusto niya sanang buhay na maaresto ang tinaguriang malaking drug lord ng Ozamis, ngunit kung buhay man ng kaniyang mga pulis ang malalagay sa pangalan. Yes, Eunice? May sagot rin si Chief PNP sa mga bumaba. Go ahead. Ang search warrant sa mga kriminal. Narito pakinggan natin ang naging pahayag ni Chief PNP Police Director General Ronald Bato de la Rosa. Serve a search warrant. Every time is a legal time to serve search warrant. Walang sinabi doon sa search warrant na kailangan i-serve mo yan only during office hours. Ibig sabihin, you are commanded to serve the warrant, the search warrant on a specific location any time of the day, any day of the week. So 24/7 po yan yung service ng search warrant. Kami naman, sa police naman, in order to gain maximum advantage na hindi mag-leak yung information, hindi makakuha yung subject sa search, baka pagtatapon na yung mga ebidensya, then we have to do it at our own time. We have to dictate the tempo, we have to dictate. Alex Angelique, nako marami ang nagkukumpara ngayon dito sa pagkamatay ni Ozamis Mayor Paruhinog sa sinapit ni Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa kung saan napatay rin ito matapos manlaban sa kamay ng mga pulis. Ngunit ayon mismo sa direktor ng CIDG, malayo ito sa kaso ni Albuera Leyte Mayor Espinosa, lalo pat natutunaw umano ang PNP sa mga naging pagkakamali noon. Pakinggan natin ang naging pahayag ng hepe ng CIDG, Chief Director General Rowel Obusan. Dalawa lang ang design doon eh. Parehong mayor, parehong CIDG.
All others, iba na. So, ako naman ay natuto na doon sa operation na nangyari doon sa Albuera. So, I will not be committing the same mistake. Ito, yun, hindi ko alam. Ito ngayon, matagal namin pinagplanuhan. In fact, we followed all the procedures of the PNP as well as the law. Kahit nga martial law, hindi nga namin pinadaan yan sa order lang eh. We followed court legal processes. We applied for search warrant. Samantala, kani-kanina lang mula nga Osamis ay dinala na dito sa PNP Custodial Center itong si Vice Mayor kanyang kapatid na si Reynaldo Parahinog Jr. na nakadetine ngayon dito sa PNP Custodial Center. Matatanda ang una na nga inamin noon ni Mayor Parahinog na ang kanyang anak na si Vice Mayor Nova ay girlfriend ng convicted drug lord na si Herbert Colanco. Iniimbestigahan na rin ngayon ang koneksyon nito sa posibleng mas mataas pa na drug lords at sa mga narco-politicians. Alright, maraming salamat sa iyo, Eunice Samonte. Samantala, balita pa rin sa Mindanao, 9 na miyembro ng Maute Group patay sa pinaigting na operasyon ng tropa ng gobyerno sa Marawi City. Clearing operations doon, nagpapatuloy. Ang sentro ng balitang yan mula kay Julius Desamburon. Live, Julius. Julius, go ahead. Okay, babalikan natin si Julius Desamburon. Angelique? Salamat, Alex. Mga sundalo at pulis na nakikipaglaban sa grupong Maute sa Marawi City, binisita ni Senador Manny Pacquiao para magbigay ng dagdag suporta sa kanilang operasyon. Ang sentro ng balitang yan mula kay Alan Francisco. Ikinagalak ng mga sundalo ang pagbisita ni Senador Manny Pacquiao, ang kauna-unahang senador na dumalaw sa tropa ng pamahalaan sa Camp Ranao sa Marawi City sa kasagsagan ng bakbakan kontra sa Maute Terrorist Group. Ayon kay Western Mindanao Command Lieutenant General Carlito Galvez, may tuturing na isang pribilehiyo ang pagpunta at pagpapakita ng senador ng suporta sa mga sundalo sa kabila ng busy nitong schedule. Ani Galvez, tiyak na tataas ang moral ng tropa sa ginawang ito na tinuturing din na pambansang kamao. Nagpapasalamat naman ang ibang sundalo sa naging hakbang ng senador. Paliwanag nila, nakita man nila o hindi ang pambansang kamao na pagpataas na ito ng kanilang layunin na maibalik ang kapayapaan sa Marawi City. Lalo't una ng hinikayat ng boxing icon ng mga sundalo at pulis na huwag sumuko sa laban dahil kumbagaan niya sa boxing ay nasa 3 huling rounds na ng sagupaan. Kami sir ay nagpapasalamat sa pagbisita ni Senador Manny Pacquiao. Mas lumalakas po sir ang aming loob na gawin ng aming mga gawain dito sa Marawi. Si Pacquiao ay isang reservist ng Philippine Army na may ranggong Lieutenant Colonel na namahagi rin ng relief goods sa mga sundalo. Isinaad din ng senador ang kanyang pagkalungkot sa tuwing nababalitaan na may mga nasasawing sundalo o pulis sa labanan. Samantala, bago si Senador Pacquiao, una nang bumisita ang kanilang Commander-in-Chief na si Pangulong Rodrigo Duterte na nagpakita ng pagsuporta sa mga sundalo at pulis. Kasama si RJ Guevara, ako naman si Alan Francisco para sa Bayan, Iligan City. Samantala, maayos at organisadong evacuation centers para sa mga lumikas na pamilya sa Marawi City, tiniyak ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Cluster leaders itinalaga para gabayan ng mga bakwit. Ang sentro ng balitang yan mula kay Sweet Lukman ng Philippine Information Agency. Sinisigurado ng DSWD na maayos, organisado at may disiplina ang mga IDP sa evacuation center. Ayon kay Camp Manager Heidi Faith H. Cruz, DSWD volunteer ng Buruon Gym Evacuation Center, meron silang sistemang pinapatupad sa mga IDPs gaya ng pagkakaroon ng cluster leaders, pagtotoka sa paglilinis sa loob at labas ng camp, oras ng panonood ng telebisyon at maging pagkakaroon ng curfew sa camp nang sa ganitong paraan ay maayos at di magulo ang evacuation center. Dagdag pa ni Cruz, matiwasay namang sumusunod ang ating mga kapatid na IDPs sa kanilang mga patakaran at sang-ayon naman ang mga ito sa nasabing sistema.
Ibinahagi din ni Cruz ang programa ng DSWD na Cash for Work sa lahat ng evacuation centers para sa mga bakwit kung saan bawat pamilya ay may representante para sa nasabing programa. Nanawagan naman si Cruz na sana'y patuloy pa rin ang pagdating ng pangunahing pangangailangan ng mga IDPs at meron ding mag-donate ng mga reading materials para sa mga bata at police visibility. Samantala, patuloy pa rin araw-araw ang mga tulong medikal at psychosocial intervention ng DOH para sa mga bakwit. Para sa Bayan, Philippine Information Agency. Balik tayo sa Sentro Balita. 9 na miyembro ng Maute Group patay sa pinaigting na operasyon ng tropa ng pamalaan sa Marawi City at ang clearing operations doon ay nagpapatuloy pa rin. Sentro ng Balita niya mula kay Julius Desamboron live. Julius. Alex, sa pinakahuling tala ng sandatahang lakas ng Pilipinas ay pumalo na po sa mahigit 471 ang bilang ng mga teroristang grupong Maute na napapatay po dahil sa nagpapatuloy na bakbakan sa Marawi City. Habang nasa karagdagang 15 mga gusali na po ang nakiklear sa kamay ng mga teroristang grupo. Ayon kay Task Force Bangon Marawi spokesperson Assistant Secretary Toby Purisima, kasabay ng tuluyang pagliit ng mundong ginagalawan ng mga terorista sa Marawi City ay ang pagpapatuloy ng rapid damages and psychosocial activities sa mga bakwit. Isa sa mga binibigyang tuon po ngayon ang rehabilitasyon ng syudad at pagpapanumbalik ng normal na buhay ng mga apektadong residente. Pakinggan po natin si Assistant Secretary Toby Purisima. I guess first on the transitional shelters, the proposed area is in an 11-hectare location in Barangay Sagunsongan, Marawi City. Now, meron akong ground development na ginagawa ang DPWH dito sa area. Bukas pupunta ang subcommittee on housing para tignan kung paano pa ma-improve yung area na yon. Wala pa yung actual transitional shelters dahil sa pagkakaalam natin, ito ay kailangan aprobahan yung specs nito, no, yung standards ng NHA. At part naman ng NHA, part ng NHA ng Task Force Bangon Marawi and all other government agencies that would need to help out in finishing this transitional shelter location. So tuloy-tuloy yung ating improvements sa area. Kung meron pang ibang suitable locations, ina-identify rin natin yun para ma-accommodate natin yung pangangailangan ng ating mga IDPs. Punto naman ni AFP spokesperson na Brigadier General Restituto Padilla na nasa pagpapatuloy ng isinasagawang clearing operation sa syudad ay masusing sinisiguro po ng mga sundalo na walang mga pampasabog na nakatanim sa bawat infrastruktura. Tunay nga pong delikado dahil nga po sa napagkasunduan na hindi pa nga panahon para makapanumbalik gaya doon sa Mindanao State University dahil tumatama po doon yung mga stray bullets. Ito na din yung dahilan kung bakit nilinaw po ngayon ng opisyal ng sandatahang lakas ang lumabas na ulat kaugnay ng kautusan ng go signal sa pagbabalik sa mga tahanan ng mga internally displaced persons o IDPs at hindi pa muna kasama dito yung ibang mga residente ng Marawi City. Pakinggan po natin si Brigadier General Restituto Padilla. Residents of municipalities within Lake Lanao and outside of Marawi City can now go back to their respective residences passing through alternate routes from Sagyaran, Piagapo Road, which is the north part, or Malabang to Lanao del Sur Road, which is at the southern part. IDPs from Marawi City who desire to stay with their relatives from these localities or these municipalities along Lake Lanao can do so voluntarily, and they may leave their current evacuation centers but still receive relief assistance from government. Sinabi pa ni Padilla na sa kasalukuyan ding biniberipika ng militar ang raw information sa pagkamatay naman ng leader ng teroristang grupo na si Abdullah Maute. Nasa 1,724 naman ang sibilyan na nare-rescue na po sa Ground Zero habang higit 580 na ang mga nare-recover na mga armas. Nakikipag-ugnayan na din ang mga otoridad sa kagawaran ng kalusugan at iba pang mga departamento para po sa kaukulang aksyon at tulong sa mga naapektuhang residente. Parte din ng pagpapataas ng moral ng mga apektadong pamilya ang pagbibigay ng panooran o mga TV sets. Yan ang pinakahuling balita live mula dito sa Palasyo ng Malacanang. Julius Desamboron para sa Bayan. Okay, maraming salamat Julius Desamboron.
Pinakawalan na ng rebelding New People's Army o NPA si PO1 Alfredo Basabica Jr. na naging bihag ng mga ito sa loob ng mahigit 2 linggo sa Baganga, Davao Oriental. Ayon po sa ulat, patungo ng Davao City si PO1 Basabica nang harangin at dukutin ng mga rebelde noong 11 ng Hulyo sa Compostela Valley. Sa kanyang paglaya, muling nakapiling ng pulis ang kanyang mga magulang at ang kanyang kasintahan na nakatakda na niyang pakasalan noong 20 ng Hulyo. Si PO1 Basabica ay pinalaya ng mga rebelde sa kabila ng muling pagkakasuspinde ng usapang pangkapayapaan sa pagitan ng pamahalaan at ng rebeldeng grupo. Sa iba pang balita, nagsuspende ng klase ngayong araw ang ilang local government units dahil po sa bagyong Waning. Walang pasok ko sa lahat ng antas sa lalawigan ng Abra at sa mga bayan ng Kabayan, Kapangan, Kibungan, Mangkayan at Tublay sa Benguet. Wala rin pong pasok mula preschool hanggang high school sa Atok at La Trinidad sa Benguet. Samantala sa lungsod ng Valenzuela, wala rin pong pasok sa ilang eskwelahan na ginagamit pa rin pong evacuation centers dahil sa nagdampong bagyong Koryo. Kaugnay niya, nakalabas na po ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Huaning. Ngunit patuloy pa rin umanong magdadala ng pag-ulan ang hanging habagat sa ilang bahagi ng bansa. Ang sentro ng balitang panahon, alamin po natin mula kay Ice Martinez. Angelique, magandang hapon. Update naman tayo mula sa PTV InfoWeather. Magpapatuloy nga ang mas maliwalas at maaraw na panahon sa unang linggo ng Agosto o hanggang sa unang linggo ng Agosto. Nakalabas na nga ng Philippine Area of Responsibility si Bagyong Waning. Kaninang umaga yan at naglandfall na nga sa bahagi ng mainland China. Base sa Pag-asa Real-Time Rain Intensity Satellite, concentrated lamang ang light to moderate rain showers natin sa Ilocos Region at Cordillera Region at Baguio City maging sa Batanes area. Sa ngayon, wala tayong bagyo sa loob ng PAR. Ang thunderstorm clouds naman ay concentrated ngayon sa malaking bahagi ng Luzon at southern section din ng Mindanao. Ang papalapit naman na typhoon ay sa northeast step ng Philippine Area of Responsibility. Malayo yan sa kalupaan at wala yang direktong epekto sa ating bansa. At ayon sa Pag-asa, maliit lamang ang tsansang pumasok sa loob yan ng PAR. Mangyari yan ay tatawagin naman itong sunod na bagyo na Isang. Ngayong araw sa northern Luzon, nakararanas pa rin ng light to occasional moderate to heavy rains. Ang magpapatuloy ang makulimlim na panahon hanggang bukas yan ng umaga, lalo na po dito sa Ilocos Region, sa northern section nito, Cordillera Region at northern section ng Region 2, lalo na po sa bahagi ng Batanes area. Habang sa Central Luzon naman, magpapatuloy ang drier weather condition pero maghanda pa rin sa late afternoon thunderstorms o panandaliang pag-ambon at pag-ulan. Dito yan sa Metro Manila at nalalabing parte ng Calabarzon. Sa nalalabing bahagi naman po ng bansa, lalo na po dito sa bahagi ng Mindanao, may nasisilip tayong rain shower sa bahagi ng Caraga Region at Davao Region ngayong hapon. Habang dyan naman sa Visayas, good weather tayo sa malaking bahagi ng Visayas, kabilang rin ng Eastern Visayas sa Samar at Leyte. Samantala, silipin naman natin ang Metro Cities forecast sa mga susunod na araw. Yan muna ang latest mula rito sa PTV InfoWeather. Back to you, Angelique, Alex. Alright, maraming salamat sa iyo, Ice Martinez. Pagpuslit naman sa bansa ng shipping container na may lamang higit 6 na bilyong piso ng shabu. Inimbestigahan ngayon po yan sa Senado. Ang sentro ng balitang po yan hatid sa atin ni Sweden Velado live. Sweden. Alex, walang lusot sa matatapang na tanong ng Senado ang Bureau of Customs. Sa kanilang unang pagsalang, kinwestiyon ni Senator Panfilo Lacson ang ahensya kung anong irregularidad yung nangyari para agad na makalusot yung mga kargamento ng EMT trading at makapasok agad sa green lane. Gayong kapag ka ang shipment ay galing ng China, dapat ay otomatikong nasa red lane muna ito. Ayon po kay Senator Lacson, sa 524 shipping entries ng EMT, 484 po ang nasa green lane at ang iilan ay nasa yellow lane. Para mabigyan lang natin ng konteksto, Alex, sa BOC Command Center, mayroong 4 na lanes. Ibig sabihin po ng red lane ay kailangang sumailalim sa 2 klase ng inspeksyon ng customs ang mga kargamento. Yellow lane naman po kapag kailangan lang i-authenticate yung mga dokumento at green lane, ibig sabihin hindi na kailangang sumailalim sa inspeksyon at kapag blue naman ay talagang go na yan dahil yan yung tinatawag nga na super green lane.
Paliwanag naman ni Customs Official Gerardo Gambala, 10,000 containers ang tinatanggap nila araw-araw at hindi po lahat ay naisa sa ilalim sa X-ray. 20% lang anya ang nailalagay sa red lane. Aminado po ang customs na hindi ganun kataas yung kalidad ng kanilang X-ray para rin makadetect ng mga kontrabando kagaya ng shabu. Pero ang tanong na hindi pa nasasagot, Alex, ay bakit yung shipment tax na nagkakahalaga ng 100,000 pesos and up bago pa maupo sa pwesto si Commissioner Nicanor Faeldon ay bumaba na lang ngayon sa 40,000 pesos. Ang halagang pinag-uusapan natin dito, Alex, para doon sa 600 kilos ng shabu na dumating sa bansa noong May 16 at nakalabas sa customs noong May 23 ay 6.4 billion pesos. Bagamat customs din po ang nakakumpiska nito, ay pinagpapaliwanag pa rin sila ng Senado kung bakit nakalusot ito sa kanila dahil posibleng may bahay dito ng korupsyon at kapabayaan. Ayon po kay Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Richard Gordon, marami na pong namatay dahil sa illegal na droga, kagaya na lang ng pamilya Paruhinog. Kaugnay ng balitang yan, Alex, walang nakikitang dahilan si Senador Panfilo Lacson para imbestigahan sa Senado ang pagkamatay ng ilang mga miyembro ng pamilya Paruhinog sa lungsod ng Ozamis, Misamis Occidental. Giit niya, anuman ang dahilan ng kanilang pagkamatay, malinaw na wala sila sa ilalim ng detensyon ng pamahalaan at naganap naman ang insidente sa bahay ng napatay na si Ozamis City Mayor Reynaldo Paruhinog kung saan may kakayanan silang makipagpalitan ng putok sa mga otoridad. Ani Lacson ang namayapang ama ng alkalde na si Octavio Paruhinog Sr. alias Ongkoy ang nagpasimula ng Kuratong Baliling, isang anti-communist group na nasangkot sa iba't ibang iligal na mga aktibidad noon. Bukod kaya Mayor Paruhinog, patay rin sa nangyaring putukan sa raid, linggo ng madaling araw ang kanyang may bahay at kapatid na si Misamis Occidental Board Member Octavio Paruhinog Jr. at 12 iba pa. Sa ngayon, Alex, ay nagpapatuloy pa yung pagdinig ng Senado hinggil nga dito sa nakapasok na 6.4 billion worth ng shabu sa bansa, kung saan bago tayo umere ay sinabi pa nga ni Senator Richard Gordon na pinapatawag niya rin yung nagngangalang Chinese nationality na si Richard Tan dahil mukhang siya yung umano'y tinuturo na nasa likod nitong pagpasok ng kontrabando. At sabi niya sa ngayon parang nakikita niya malinaw na mayroong malfeasance, misfeasance at non-feasance sa panig ng Bureau of Customs. Malfeasance dahil sa mga illegal na gawain na nagawa nitong Bureau of Customs, misfeasance naman dahil sa mga maling regulations o mga hindi na ipatupad na regulations para magawa ng tama yung kanilang trabaho, at non-feasance dahil walang ginawa pagkatapos nitong pagpasok ng kontrabando dahil magpasa hanggang ngayon ay wala pang nakakasuhan. Yan muna ang latest mula rito sa Senado. Para sa Bayan, ako po si Sweden Velado. Okay, maraming salamat, Sweden Velado. Samantala po ang Kamara, handang-handa na rin sa isasagawang investigasyon hinggil sa pagpuslit sa bansa na mahigit 6 na bilyong pisong halaga ng shabu sa bansa. Ang sentro ng balita mula kay Joy Gumatay, live. Yes, Joy. Angelique, handang-handa na ang House Committee on Dangerous Drugs sa pangunguna nga ng chair nito na si Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers sa magaganap na pagdinig bukas patungkol sa 6.4 billion pesos smuggled shabu na nakapasok sa bansa Mayo nitong kasalukuyang taon na nagmula sa bansang China. At ngayon nga alam natin ay nagpapatuloy ang pagdinig sa Senado patungkol sa issue at ayon dito kay Congressman Barbers ay siya mismo ang kukonsulta kay Senador Richard Gordon, ang chair ng Senate Blue Ribbon Committee, para malaman kung ano yung mga testimonya, mga impormasyon na makakalap ng mataas na kapulungan patungkol rito at magagamit ng Kamara bukas. Ayon dito kay Congressman Barbers, ang pinakatututukan ng House Committee on Dangerous Drugs bukas ay malaman kung bakit nga ba hinayaan ng customs na sa green lane pumasok itong shabu shipment kahit pa ipinasok ito sa bansa ng isang bagong rehistrong importer lamang mula sa bansang China. Kapag green lane kasi, Angelique, pumasok yung isang shipment, we all know na hindi na ito dumadaan sa inspection. Kaya naman 5 hours after arrival ng shipment sa port ay agad na itong mapipick up ng kanyang importer. At
Sa karaniwang oras, Angelique, dumadaan ng isang shipment dito sa port ng Bureau of Customs. Inaabot ito ng isang araw o higit kumulang 24 oras. Liban pa dyan, gusto ring marinig ng House Committee on Dangerous Drugs yung personal testimonies ng mga opisyales ng Bureau of Customs na dinaanan ng kontrabando para malaman ng Kamara kung ano nga bang mga panukalang batas yung kinakailangang ilatag para maiwasan na maulit itong kontrobersiya na ito sa hinaharap. Ayon naman kay Bureau of Customs Chief of Staff Attorney Mandy Anderson, handang-handa sila at magiging 100% open sila sa Kamara investigation bukas dahil tulad ng Kongreso ay gusto rin nilang malaman ang katotohanan sa likod ng usaping ito. Dahil noon pa man ay suportado na nila ang kampanya ng pamahalaan kontra iligal na droga. Sa ngayon, Angelique, iyan na muna ang ating pinakahuling ulat mula dito sa Maynila. Joy Gumatay para sa Bayan. Maraming salamat sa iyo, Joy Gumatay. Sa iba pang balita, preparasyon ng ilang venue na pagdarausan ho ng 50th anniversary ng ASEAN, nagsimula na. Ang sentro ng balita mula kay Patrick De Jesus. Nagsisimula ng maghanda ang PICC na isa sa pagdadausan ng ika-50 anibersaryo ng ASEAN ngayong Agosto. Ipinasok na ang ilang kagamitan para sa pagsiset up ng mga gagamitin sa iba't ibang programa. Nakaantabay na din ang assistance desk at inihahanda na ang mga IDs ng lahat ng magpaparticipate sa ASEAN. Para mas madama pa ang Golden Anniversary Celebration ng ASEAN, naka-flash na sa mga TV monitors ang ilang announcements tungkol sa ASEAN. Target matapos hanggang bukas ang preparasyon bago formal na buksan ang selebrasyon sa Martes. Ilan sa mga gaganapin sa PICC ay ASEAN Ministerial Meeting at Grand Commemorative Celebration ng ASEAN at 50. Naitatag noong August 8, 1967, ang ASEAN ay binubuo ng 10 bansa sa Asia, kabilang ang Pilipinas. Ang Pilipinas naman ang may hawak ng chairmanship ngayong taon na may temang Partnering for Change, Engaging the World. Patrick De Jesus para sa Bayan. Standards para sa bagong mukha ng mga jeepney lalagdaan na ngayong Agosto. Ang sentro ng balitang yan mula kay Ria Fernandez. Ria? Panayam na sa kanya, ibinahagi ng opisyal ang itsura ng prototype na mga kumpanya na maaaring gayahin para sa modernisasyon ng libo-libong lumang jeep. Nasa gilid na anya mga pintuan, tiyak na ligtas itong sakyan ng mga pasahero. Tiyak din anya ng komportable sa pag-upo ang mga pasahero, kaya rin anyang abutin ng 30 ang seating capacity ng mga modelong modernized jeep. Wala rin anyang problema sa makina dahil de gasolina pa rin ito pero environment friendly na. Sabi ni Orbos Angelique, malaki rin ang maitutulong sa industriya ng local automotive dahil natuklasan niya sa kanyang pagbisita nga doon sa dalawang manufacturer na yung mga prototype ay gawang Pinoy tulad ng mga modernong bus na nakikita natin sa BGC sa Taguig City. Naiintindihan naman anya niya ang sentimiento ng ilan na mga lumang jeep ay bahagi na ng kultura natin. Hindi naman anya ipinagsasawalang bahala ito pero base sa kanilang konsultasyon sa mga stakeholder, malinaw na kinakailangan na ngayon ng upgrade para mapaganda ang serbisyo sa mga mananakay. Pagdating naman sa pagpupondo sa 1.5 million pesos na halaga para sa pagmamodernize, sinabi ni Orbos na bukod sa maluwag na pagpapautang ng Land Bank at Development Bank of the Philippines ay may subsidiya rin ang gobyerno. Ilalabas anya nila ang detalye nito sa Agosto 15 kasabay ng signing ng Memorandum of Agreement para sa standards ng bagong mukha ng mga jeep sa pangunguna ng DTI. Dito naman malalaman anya kung ano na ang pinal na specifications ng isang modernized jeep. Yan ang ating balita. Ako si Ria Fernandez para sa Bayan. Na mga customer ng Maynila Water Services Incorporated simula sa 13 ng susunod na buwan. Ito'y matapos aprubahan ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System o MWSS ang Foreign Currency Differential Adjustment o FCDA. Para sa mga kumukonsumo ng 10 cubic meters o mas mababa pa dyan kada buwan,
madadagdagan po kayo ng 13 centavos. Ang mga nasa 20 cubic meters naman ng konsumo ay may dagdag pong 48 centavos sa kanilang water bill. Habang ang mga customer na ang konsumo po ay napakataas sa 30 cubic meters, dagdag po na 99 centavos. Kasunduan kontra katiwalian nilagdaan ng Department of Environment and Natural Resources o DENR at ng grupong Volunteers Against Crime and Corruption. Narito po ang sentro ng balita mula kay Marita Muahe. Marita. Angelica, sinabi kanina ni DENR Secretary Roy Cimatu na ang ahensyang ito ang isa sa pinaka-corrupt na ahensya ng pamahalaan na nabanggit na rin ni Pangulong Rodrigo Duterte at upang maawasan ang korupsyon at anomalya at tuluyang malinis ang ahensya. Isang memorandum of agreement ang pinirmahan sa pagitan ng Department of Environment and Natural Resources at ng grupong Volunteers Against Crime and Corruption. Sa kanyang speech, inamin nga ni DENR Secretary Cimatu na ito nga ay nangyayari sa kanilang ahensya na may mga korupsyon hindi lamang sa kanilang mga empleyado kundi maging sa mga lumalapit sa kanilang mga kumpanya. At upang tuluyang maalis sa isipan ng mga tao ang reputasyon ito, naniniwala si Cimatu na makakatulong ang DACC na malinis ang kanilang hanay. Umasa si Cimatu na sa pamamagitan ng DACC matutulungan ang ahensya sa kanilang anti-crime and anti-corruption efforts upang mapagbuti ang pagbibigay ng serbisyo at masiguro ang malinis at malusog na kapaligiran para sa kasalukuyan, gayon na rin sa hinaharap na henerasyon. Sinabi ni DACC founding president na kanila daw babantayan, tutulungan ang DENR, babantayan ang kanilang mga empleyado, gayon na rin yung mga, dahil nga sa napakarami ng volunteers ng DACC, tutulungan nila ang ahensya ng DENR para mabantayan pati ang mga regional offices nito para masigurong walang korupsyon na magaganap sa hanay nito. Kaya na muna, Angelic, ang pinakahuling detalye mula sa DENR. Marita Muahe para sa Bayan. Alright, maraming salamat, Marita Muahe. Binigyang diin naman ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kahalagahan ng wikang pambansa sa pagpapanatili ng pagkakaisa upang makamit na ang kapayapaan, kasaganahan at kaunlaran sa ating pong lipunan. Ito naging mensahe po ng Pangulong Duterte sa pagdiriwang ngayon ng Buwan ng Wikang Pambansa na may temang Filipino, Wikang Mapagbago. Ayon kay Pangulong Duterte, naangkop ang temang ito sa ating hangaring maitaguyod ang mga reforma at mapatatag ang ating pong bansa. Sinabi rin po ng ating Pangulo na sa mahigit 1 taon mula nang siya'y mangako ng tunay at makabuluhang pagbabago, ay marami na tayong pinagdaan ng pagsubok, sumalit nalampasan natin ito dahil sa patuloy na pagtutulungan ng sambayanan. Sinabi pa ng Pangulo na dahil sa ating wika at kultura, lalong nakilala sa buong mundo ang ating pagka-Pilipino. Commission on Elections muling nanawagan sa Kongreso na desisyon na ang panukalang pagpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan elections para maiwasan ang gastos ng gobyerno. Nagbabalik po si Joy Gumatay para sa sentro ng balita. Joy. Ang hindi kaabuti ng higit kumulang 1 bilyong piso ang maaaring masayang ng COMELEC sa pag-iimprenta ng mga balota kung hindi kaagad magkakasundo ang Kongreso, gayon rin si Pangulong Rodrigo Duterte kung ipagpapatuloy nga ba o muling sususpindihin ang local elections ngayong taon. Ito'y ayon kay Director Jaime Jimenez, ang spokesperson ng Commission on Elections. Paliwanag sa atin kanina ni Director Jimenez dito nga sa pulong balitaan na naganap dito sa Maynila ay kailangang makapagdesisyon na ang dalawang sangay ng pamahalaan bago o sa pagsapit ng ikalawang linggo ng Agosto. Ito'y dahil kailangan nilang paglaanan ng panahon yung pag-iimprenta ng 77 million pieces of ballots na gagamitin nga dito sa local elections na initially nakaset sa October 23, 2017. Pagkatapos kasi ng printing, asikasuhin naman ngayon ng COMELEC yung packaging, yung shifting and checking para masiguro na makakarating nga sa mga presinto sa iba't ibang rehiyon sa bansa yung mga balota na gagamitin dito sa lokal na halalan. Ayon naman kay Congressman Ace Barber, siya yung nag-author ng House Bill na pagsususpinde nitong local elections until 2022 at pagbibigay ng appointment powers kay Pangulong Rodrigo Duterte para siya na lang yung magdesisyon kung sino yung mga local officials na papalit sa gobyerno.
ay ang takbo ngayon ng panukalang batas, more or less malaki yung suportang nakukuha niya mula sa mga mambabatas dito nga sa pagsususpenda ng local elections hanggang 2022. Ang problema lamang ni Congressman Barbers ay medyo may point of debate doon sa pagbibigay ng appointment powers kay Pangulong Rodrigo Duterte dahil alam naman natin na hanggang ngayon ay demokrasya pa rin ang umiiral sa ating bansa. Pero hanggat wala pang desisyon ang legislative branch and executive branch kung ipagpapatuloy nga ba ang lokal na halalan ngayong taon, humihingi lamang siya ng tiwala at suporta mula sa taong bayan. Gayong kay Pangulong Rodrigo Duterte mismo nanggaling at siya mismo yung nagsiwalat ng katotohanan na 40% ng ating mga local officials ay sangkot sa nagpapatuloy na kalakaran ng iligal na droga sa ating bansa. Angelique, yan na muna ang ating pinakahuling ulat mula dito sa lungsod ng Maynila. Joy Gumatay para sa Bayan. Maraming salamat, Joy Gumatay. Lalaking pinaratangan nagnakaw sa isang pasahero ng bus, arestado at naturang sospek na aktuhan palahong nilaslas ang bulsa ng biktima. Habang ito'y natutulog, ang sentro ng balitang yan mula kay Pauline Requesto. Arestado ang isang lalaking pinagnanakawan ng isang natutulog na pasahero ng bus matapos maaktuhan ng kasakay na pulis sa Pasay City. Ayon sa pulis na nakahuli sa suspect na kinilalang si Leonardo Calamaya, nakita niyang nilalaslasan nito ang bulsa ng isa pang pasahero. Yung katabi niya po, nagising na rin po. Tapos parang pagtingin sa kanya, may parang hinahanap, kaya tinanong ko siya, may nawawala ba sa'yo? Sabi, meron daw yung wallet niya. Kinapkapan ko na po siya kasi expected na siya na kayo kumuha. Nakumpiska sa suspect ang isang maliit na blade na ginagamit umano nito sa pagnanakaw. Na-recover pa ang isang wallet na naglalaman ng iba't ibang ID na posible umanong pag-aari ng mga nabibiktima nito. Sabi niya kasi, nung una pa lang, pagbaba pa lang, sa kanya daw yung wallet. Pero nasa presinto na kami, napulot na lang daw niya. Miyembro umano ng Sige-Sige Commando Gang ang suspect na notorious sa pagnanakaw at pag-hold up. Itinanggi naman ng suspect ang mga paratang sa kanya. Pitaka, wala naman sa bulsa niya. Nakatulog daw siya na hawak niya yung pitaka. Siguro, bago pa ako tumabi doon, nabitawan niya. Kasi siyempre makalug yung bus, nadampot ng iba. Maharap si Calamaya sa kasong theft. Paalala naman ng mga otoridad sa mga computer, maging maingat at alerto sa kapaligiran nang hindi masalisihan ng mga kawatan. Hanggat maaari, wag po silang matulog. Pero kung may kasama sila, pwede. Pero advice ko po sa kanila, wag na lang kasi marami pong masasamang loob dyan. Pauline Requesto para sa Bayan. Tricycle driver sugatan matapos makabangga ang isang sidecar sa Padre Burgos Avenue sa Maynila. At delivery truck sumalpok sa isang pampasaherong bus sa EDSA. Para sa sentro ng balita, nagbabalik si Pauline Requesto. Sugatan ng isang motorista nang maipit ito sa minamanehong tricycle matapos makabangga ang isang sidecar sa kahabaan ng Padre Burgos Avenue sa Maynila. Kwento ng nagmamaneho ng sidecar, nag-overtake ang tricycle nang masagi nito ang sidecar na puno ng mga gulay. Una-una dito siya bandas kanan, bigla siyang kumaliwa. Pag-iwang-giwang tas bigla siyang nag-newton. Napag-alamang lasing ang tricycle driver na kinilalang si Mark Jason Dumagsang. Agad namang dumating ang mga rescuer at dinala ito sa pinakamalapit na pagamutan. Kinailangan ng gumamit ng hydraulic extractor ang Quezon City DPOS Rescue para maialis ang driver na ito na naipit sa minamanehong elf truck na sumalpok sa isang pampasaherong bus sa EDSA Muñoz. Ayon sa driver ng bus, mabilis ang takbo ng truck dahilan para abutin nito at bungguin ang likuran ng bus habang nag-U-turn. Pagliko ko nito mabilis siya. Ito nga, halos kalahati ng mas na tinira niya Di na siya nagpreno. Galing pang Bulacan ang truck na magbabagsak sana ng bigas sa Las Piñas City. Maliban sa driver ng truck, nagtamo rin ng sugat ang isang pasahero ng bus mula sa mga bubog ng nabasag na bintana. Muli namang pinaalalahanan ng mga otoridad ang mga motorista na doblehin ang pag-iingat sa pagmamaneho upang makaiwas sa disgrasya. Iayos natin sarili natin sa pagmamaneho. Huwag tayong mag-isip ng kung ano. Basta isipin natin nagmamaneho tayo. Saka kung inaantok ka, tumabi ka na lang sa gilid para hindi tayo maka-aksidente at makadamay. Pauline Requesto para sa Bayan. At para naman po sa mga nagnanais maging milyonaryo, narito po ang winning numbers para sa Lotto Draw kagabi, July 30.
Para sa Ultra Lotto 658, ang winning numbers ay 20, 55, 47, 52, 12, 57. Habang sa Super Lotto 649, ang winning numbers naman ay 36, 12, 32, 23, 28 at 40. Kaninang alas 11 ng umaga, ang unang draw ng Suertes Lotto at ang resulta 728, habang sa Easy 2 Lotto naman ay 30-30. Maging updated po sa resulta ng draw, tumutok lamang sa Sentro Balita. Abiso po para sa ating mga mamang tsuper, mga motorista dyan. Inaasahang tataas po ang presyo ng produktong petrolyo sa linggong ito. Maglalaro sa 40 hanggang 50 sentimo ang bawat litro ho ng diesel, habang 20 hanggang 30 sentimo sa kada litro ng gasolina at 30 hanggang 40 sentimo sa kada litro ng kerosene. Magbubukas ng oportunidad ang China sa 100,000 Filipino household workers. Ito po ay kasunod na isinagawang pulong ng mga opisyal ng Department of Labor and Employment at ng Chinese government kamakailan. Ayon kay Labor Undersecretary Dominador Sai, lumapit sa kanilang tanggapan ang China para mangarap ng mga Pinoy household service worker. Magtatrabaho anya mga Pilipinong kasambahay sa mga pamilyang nakatira sa Beijing at sa Shanghai at tatanggap ng $1,000 na buwan ng sweldo. Formal nang lalagdaan ang kasunduang ito sa buwan ng Setyembre. Tumaas ng 12.2% nitong Hunyo ang halaga ng nagastos ng Administrasyong Duterte para sa mga proyektong prang-infrastruktura. Nakapagtala ho sa datos ng Department of Budget and Management o DBM na umabot sa 51.9 billion pesos ang infrastructure and other capital outlays ng administrasyon sa unang kalahati ng taon kumpara sa 46.6 billion pesos na naitala noong May 2016. Paliwanag ng DBM, ito'y dahil sa pag-implementa ng mga proyekto ng Department of Public Works and Highways at National Irrigation Administration. Kabilang po rin po dyan ang konstruksyon at renovation ng mga gusali ng state universities and colleges. 9 trillion pesos ang natakdang gugugulin ng Administrasyong Duterte hanggang sa 2022 para sa Build, Build, Build program nito. Bicycle rider patay ng barilin ng nakainitang motorista. Ang naturang insidente ay nakunan pa sa CCTV. Ang kasong tinutukan ng Public Attorney's Office kasama si Attorney Persida Acosta dito sa Tapang ng Batas. Dahil sa init ng ulo, ang simpleng iringan sa kalsada, nauwi sa gulo. Hanggang sa ang suntukan, bigla na lang nauwi sa pamamaril. Ganito ang malagim na sinapit ni Mark Vincent Garalde. Ika-25 ng Hulyo noong nakaraang taon, nagbibisikleta sa may Pikasal, Quiapo, Manila, si Mark Vincent Garalde. Magkairingan sila ng driver ng isang pulang sasakyan. Nagpambuno ang dalawa at nagsuntukan. Pero tinamaan ni Mark Vincent ang driver. Makikipagkamay na sana si Mark Vincent sa driver, pero sa halip na makipag-ayos ito, sinabihan pa ng driver si Mark Vincent na alisin ang kanyang bisikletang nakasandal sa kotse dahil baka magasgasan ito. Nagalit si Mark Vincent at sinigawan ang driver. Dito na bumalik sa kotse ang driver at samantalang papaalis na si Mark Vincent ay binaril siya ng malapitan ng maraming beses. Isang bala rin ang tumama sa isang bystander na si Rosel Bondok na nagtatapon lamang ng basura sa labas nang mangyari ang insidente. Matapos makatanggap ng tawag hinggil sa nangyaring pamamaril, agad na nag-imbestiga ang mga kinatawan ng Manila Police District Station 3. Isang testigong nagngangalang Brian Yu ang lumapit sa himpilan upang magbigay ng kanyang salaysay. Samantalang isang CCTV footage naman ng insidente ang nakuha mula sa Barangay 385. Kinilala ang suspect bilang si Bon Martin Tanto, isang Philippine Army Reservist mula sa Quiapo, Manila. Sa pagtutulungan ng PNP sa pamamahala ni PNP Chief Ronald De La Rosa at ng Armed Forces of the Philippines, agading nadakip ang suspect sa Masbate. Lumapit ang ina ni Mark Vincent na si Ginang Marilu Garalde sa Public Attorney's Office para humingi ng hustisya para sa pagkamatay ng kanyang anak. Isinagawa ang inquest proceeding sa Department of Justice noong ika-30 ng Hulyo 2016, kung saan positibong kinilala ng testigo si Brian Yu ang suspect na si Bon Martin Tanto
na siyang bumaril kay Mark Vincent. Matapos ang preliminary investigation ay sinampahan ng kasong murder si Bon Martin Tanto para sa kanyang pagpatay kay Mark Vincent Garalde. Kasalukuyang dinidinig sa Regional Trial Court of Manila, Branch 14, ang kaso laban kay Bon Martin Tanto. Umaasa naman ang pamilya ni Mark Vincent Garalde na makakamit nila ang hinahangad na hustisya. Paalala lamang sa ating mga motorista, maging kalmado sa pagmamaneho para ang mga iringan sa lansangan hindi mauwi sa karahasan. Sa mga katulad naman ni Bon Martin Tanto, reservistman o aktibong miyembro ng hukbong sandatahan, mananagot kayo sa batas. Bukod sa pagkitil ng buhay, binibigyan din ninyo ng batik ang magandang pangalan ng karamihan sa ating mga tapat na kasundaluhan. Kung may reklamo, dalhin agad sa husgado. Huwag patayin ang katunggali. Idaan sa mapayapa at legal na proseso. Maraming salamat po. Ako po si Chief Persida Acosta. Laging tandaan, maging matapang kung batas at hustisya ang iyong ipinaglalaban. At yan pong sentro ng mga balita hanggang sa mga oras na ito. Hatid sa inyo ang mga konkretong impormasyon at serbisyong may aksyon. Ako po si Alex Santos para sa Bayan. At ako naman po si Angelique Lazo para sa Bayan. Hanggang bukas po muli sa balanseng balitaan at napapanahong talakayan, ito po ang Sentro Balita.